Mainit na balita. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito may yung sa articles of impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay MEMA. MEMA sabi nila. MEMA sabi. Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa. Chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation. It violates the due process clause of the Constitution. Nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Eto Sige po. Yung mga kengkoy, binasa ko talaga, natatawa ko Yung iba binabasa ko pa habang nakaupo ko sa Inyodoro Kasi bagay Okay. Unang-una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong ibig sabihin? Anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito may yung sa articles of impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay MEMA. MEMA sabi nila. MEMA sabi. Ito, Article 4 Apo. Di umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Davao City Mayor, bakit ngayon mo ipafile? At nasaan yung proof mo? May plunder case ba man lang sa ombudsman? Nasaan ang iyong proof na merong paglulustay ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa. Chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Ito pa. Ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof? Yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung AMLAC na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun eto pa. Yun ang Article 10. Nakakatawa talaga. Okay. Article 11. Meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Sino? At ngayon ba? Sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay Vice President? Puro tawag dito sa Chabacano, Kutsinanga. Chismis. Pero medyo bastos yun, kaya huwag na natin i-translate. Shiranay. Sinasabayan ka o sige. Article 12. Okay. Hindi daw nilagay yung mga bank deposits sa SALN. Again, nasaan bank deposits? Magkano? Walay. Ito pa, Article 16. Opo. Mga EJK daw sa Davao City noong siya ay mayor. Kamote.
na naman itong alegasyon na ito. Mhm. Unang-una, habang mayor daw siya. Mm. Pangalawa, sinong pinatay? Pangatlo, nasa ng kaso? Mm. Di walang kaso puro chismis ito Pangalan. Oh, Article 18, ito napakalabo. Mm. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Mm. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Ha? Napakagulo. Parang bulbul. Buhol-buhol. Buhol-buhol magulo. Di ba magbuhol-buhol? Oh, Diba, buhol-buhol yung buhok mo, buhol-buhol yung alambre. Opo. Hindi, Diba? may shortcut kasi. Sige po. Oo. Buhol-buhol ni De Lima, yung kanyang ginawa. Buhol-buhol yung ginawa niya. Grabe Oo. makatawa sila. Oo. Buhol-buhol. No, sige Ano ba sinasabi ko? Ba't natawa kayo? Oo. Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyong ganito lang, Mm. alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation. It violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Mm. Dapat kung magcha-charge ka, may particularity, may specificity. Anong ginawa ko? Sasabihin ako, oy, ikaw, mamamatay tao ko. Bakit mo sinabi? Sinong pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Paano ko pinatay? Nilason ko ba? Binaril ko? Sinaksak ko? Di niya alam. Wala. Ayun. Ba't ba namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano bang nangyari? Anong cause of death? Oh, Hello. unexplained wealth. Mm. Oh. Puro kalokohan Oh, eto pa. Tumanggap daw ng mga mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities. Oh, Hindi nga nila alam kung saan sino, saan, kailan? Naku. Oh, eto pa. Eto, kung nakakatawa yon sa tingin ninyo, eto pa. Mm. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom, Opo. o yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, Mhm. yung public accountability, yung blue ribbon ng House. House, okay. Dapat daw siyang impeach. Ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process? Sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Para sa akin, no? Ito mga kengkoy. Nagtangka daw siya. Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Oh? Nagtangka. Hindi binigyan. Hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka? Nagpapatawa yata itong si Laila De Lima. Kung gusto niyang matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Attorney, ano ba yan? Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga videos siya sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni De Lima para matawa yung mga tao. Oh my God! Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Opo. Magkamukha talaga sila. Kaya mo na Oo, pero wala namang masama kung magkamukha. Diba? Parang silang babae. Oo. Ayun. Maganda. Mm. Okay. Nagtangka. Hindi naman binigyan. Natatanda ko yung joke Yung isang lalaki nagre-reklamo sa kumpare niya. Ayan ang kumare mo. Grabe. Hingi ng pera. Nung isang beses, humingi ng 10,000. Nung isang beses, 5,000. Nung isang beses, 30,000. Kahapon lang, hiningan ako ng 50,000. Grabe. Umaabuso na. Binigay mo ba? Sabi niya, anong ginagawa niya sa pera? Malay ko, hindi ko naman binibigyan Ano ba yun? Kaya nga Oh my God. Kengkoy. Kengkoy talaga. Eto pa. Ano po? Umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Oh, bagyo yun. Alam mo actually, ito nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko.
Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Oh. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Yun na. O, Hmm. dahil alam niya hindi siya mananalo bilang senador, nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious na obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung ginagalitan ng Korte Suprema? Sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Ala. Baka hiya-hiya. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Di ko alam eh. Hindi naman sa karera, kabayo. Pero sir, si Nasaan ba yung pa natin dyan, Wenner? Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno. Yan, karera ng kabayo. Yun. And running Chel Jokno in the inside followed by... marunong kayo, marunong kayong mag-speaker ng karera. Ayan. Ay, nako talagang yan. Ito ba? Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ang sakit ng tiyan ko Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasok itong impeachment. Oh. Jerbox tong impeachment na to talaga. Ba't nagkaganon sila? Ito mo. Ito. Ayaw daw niya na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Philippine Sea o South China Sea o whatever. Anak ng pating, hello? Kung ayaw niya hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang opinion niya Vice Presidente lang naman siya May say ba siya sa foreign policy? Ano ba naman yan? Talagang ibang klase pagdating sa kaingutan. Number one itong impeachment. Ang dami ko na nakikita impeachment complaints. Yung kay ERAP, naging abogado tayo ni ERAP. Opo. Yung kay Corona, pinag-aralan natin yun. Yung mga impeachment na pinafile noon na hindi naman nagtatagumpay labang kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung panahon niya. Hindi pa ako abogado na noon Pag binabasa ko iyon mga at least may sustansya. Ito ba? Ito Yun daw pagsabi kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Yung SONA. Sabi niya, di ba, nagbiro siya. Sabi niya, I'm the designated survivor. Yun daw ibanta sa presidente. May malaki na talaga sira ng complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka, imbitahan ka sa SONA, pero kung ayaw mo, diwag mo. Correct. Dagos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, manood ng TikTok. Ano yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito or Netflix may designated survivor. Yes. Joke po yun. Hindi nyo nakuha. Hindi po namin kasalanan kung walang laman ang utak nyo. Eto, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you imagine that? Impeachable offense yun? Impeachable? Oh my God! Hindi ko na kaya. I cannot. Oh no! I cannot! Bakit nagkaganon? Diyos ko po, Ricardo! Sabi nga naman mga Kenyo. Ala. Ay, jablo kayo! Ay, mga jablo! Ay, gruti dapat sa inyo si Pastor Kibuloy, hindi nyo ba alam innocent until proven otherwise? Ano kung dinipensahan?
High crime yun. O, i-demanda nyo rin ako Grabe, no? sa pagdidepensa kay Pastor Kibuloy. Diyos, talagang, Diyos te salve Maria, lleno de gracia. Attorney, di ba? Ito pa, hindi pa tapos. Okay, But sige. wait, Sige. there's more! Okay. Nagdabog daw kasi. Nagdabog! Kasama Pasay. yun. Throwing a tantrum when certain police personnel assigned to her security were recalled. Nagdabog! Impeachable offense, nagdabog! Alam mo, kung di lang matikas itong mikropono to, ahampas ko sa ulo ko eh. Wag. Masisira ulo ko din sa mga to. God sumabi. Oh my God. God sumabi. Nagdabog. Talaga, nagdabog? Really? Ay, nako. Talagang, ito. Ito ba? Impeachable offense daw to. Dahil gusto daw niyang hukayin yung bangkay ni Pangulong Marcos Sr. Impeachable? Really? Eh, di ba? Dilima. Ayaw niyong ipalibing sa libingan ng mga bayani itong si Yung Marcos panahon Sr. yan, no? Ngayon magagalit kayo pag sinabi ihuhukayin. Napaka-ipokrita ninyo dyan. Yung mga grupong impeachment, yung paring adik, si Father Adik, yung mga madre dyan, sino yun? Yung ang pangit ng gupit. Yung gupit lang hindi ko sinasabi yung mukha Ano, konghun ba yun? Oh. Konghun. Kuntao man yun. Oo. Bakit ba ka na naggupit noon? Nadulas ba yung barbero noon pag hinabol na lang sa kabila? Choice niya yun. Choice. Choice niya maging katawa-tawa yung gupit niya.